Ito na. Ito na yung sunod, mga kababayan. Oh, ano nga ba itong sunod? Tropa ni Pulong. Tropa ni Pulong, arestado. Nako, eto dito natin masabi na kung hindi sila konektado dito sa mga drug lord, sa mga addict, no, mga kababayan, at kung hindi totoo itong sinabi ni Senator Sonny Trillanes IV, no, patungkol sa mga Duterte na may konektado sila sa mga sindikato, sa mga drug lords, at tumatanggap sila ng pera mula sa drug lords, di sana hindi sila mabalita sa TV at katulad nito, aristo itong si Kenneth. Ipaparinig ko sa inyo. Itong at si Pulong. Sabi na you were close with the Wait lang Kasama si Dong at si Pulong. Sabi na you were close with the Matapos ang mahigit isang taong pagtatago, nahuli sa isang bahay sa Muntinlupa si Kenneth Dong. Siya ang dimanoy middleman sa bilyon-bilyong pisong shabu na ipinuslit mula China noong 2017. Mariin niyang itinangging may kinalaman siya sa iligal na droga. May report si Chino Gaston. Mahaba, di ba na ang kulay ng buhok ni Kenneth Dong nang mahuli ng mga tauhan ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division. Si Dong ang sinasabing middleman sa 6.4 billion pesos shabu shipment mula China na nakalusot sa Bureau of Customs noong 2017. Nahuli si Dong sa isang bahay sa Katarungan Village sa Muntinlupa City dako alas 2 ng hapon sa bisa ng warrant mula sa Manila RTC Branch 46. Kinasuhan si Dong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagtangka pa raw tumakas si Dong, ngunit napatigil ng putukan ng mga NBI agent. Ibang-iba na ang itsura nito ngayon kumpara sa itsura nito noong napatawag siya sa Senado at noong na-arrest ito ng NBI sa reklamong rape. Higit isang taon nagtago si Dong matapos lumabas ang arrest warrant laban sa kanya at mga personalidad na damay sa shabu smuggling case. Itinanggi ni Dong ang mga paratang sa kanya. Sabi ko lang, walang kilalaman ko sa droga. Alam naman lahat ng tao na madami lang talaga ko dyan. Ibinunyag doon ni Senator Antonio Trillanes IV ang malapit umanong relasyon ni Dong at ni dating Davao Vice Mayor Paulo Pulong Duterte. May mga litrato pang ipinakita ang senador na magkasama si Dong at si Pulong. Sabi na you were close with the Kasama si Dong at si Pulong. Diba? Kita nyo mga kababayan? So, ang ano ko dito, actually is 2 beses po ito na aresto. Ngayon, pinatawag siya, tapos na-aresto na naman, ngayon nagtago lang sa Muntinlupa. So, dito pa lang mga kababayan, ay hindi natin maitanggi na may connection talaga sila dito. Bakit? According doon sa ibinunyag, no, ni Senador Trillanes na may connection nga sila, no, kung naalala ninyo, di ba? Kunik-kunik na, Ma'am Guro Ako USA. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, grabe. Di ba? So sabihin ninyo ngayon na sinungaling si Senador Antonio Trillanes. Sabihin ninyo ngayon hindi totoo, walang katotohanan, puro kwento lang. Di ba? Tapos sasabihin na naman nila dito, sundalong kanin. Diba? Walang ginagawang tama, puro na lang chismis, puro na lang gawa-gawa, parang ganon-ganon. Hindi nila inisip na yun palang binulgar ni Senador Trillanes ay totoo. Diba? Kaya ngayon, na-aresto. Diba? Sabi niya, nadawit lang daw siya. Hindi nila alam na sinabi nga dito sa balita na kaya ito'y pinatawag, kaya ito'y inimbestigahan kasi sangkot ito sa bilyon-bilyong droga. No, shipment mula China. Naku po, mga kababayan. Ayun na nga, 'di ba? Ma'am Gracious Grace sa Serisa Force. Ayun, mega love shout out. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi niyo na ito makaligtaan, hindi niyo na ito maitanggi. Bakit? Kung naalala ninyo sa binulgar nga ni Senator Antonio Trillanes na tumatanggap sila ng milyones every 6 months. Tumatanggap sila. Hindi lang isa, buong pamilya ni Donini tumatanggap milyon-milyon. Diba? Kaya nga hinamon ni Senator Trillanes noon na pumirma ng waiver sabi pa nga sa Julia Vargas Pasig daw, doon daw sa BPI branch ng Dunya Vargas. Pumunta daw doon si ang nakipag-meet sa kanya, si Panelo. Pagdating doon ni Panelo, nagdala lang daw ng papel at hindi daw alam ni Trillanes kung pipirma ba daw ng waiver o yung papel na ipasa. Na may mga palusot-palusot pa daw.
Tapos ngayon, nung nabisto ito ni Senator Trillanes, ginawaan ng issue na meron daw bank account si Trillanes na nagkaroon daw ito ng deposit, milyon-milyon na deposito sa may Singapore at sa Hong Kong. Ngayon, pumunta si Trillanes ng Singapore, kinausap niya mismong bangko, tinanong kung meron bang pangalang ganito, Antonio Trillanes na account holder doon. Sabi ng bangko sa Singapore, wala. Tapos pumunta naman ito ng Hong Kong na may address pa. Pagdating niya doon sa Hong Kong, walang bangko doon sa naturang address, pero sa kabilang street may bangko. Ngayon, tinanong nga naman Trillanes yung bangko kung meron bang bank account nakapangalan kay Trillanes, wala rin. Tapos inimbento lang pala yun ni Digong. Meron daw account number, kinukuha-kuhaan daw niya ng mga number. Kasi pag idubli-dubli daw, hindi daw lalabas. Sabi nga ni Trillanes, paano ko sabihin yung bank account na inilabas ni Digong patungkol sa akin, peke, sila naman ang naglabas niyan. Sabi ni Digong sa interview ni Erwin Tulfo na kinakaltas-kaltasan daw niya na numero para mag-match daw sa pangalan ni Trillanes. Ang problema, wala namang pangalan doon na Trillanes nakalagay. 'Di ba? Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, ayun na nga, sunod-sunod na ang kanilang kalbaryo, lahat dawit. No, naglabasan na yung mga connection nila, yung mga kabulastugan nila, yung mga natatanggap nila niyan. Naku, kanya-kanyang arayan yan, mga kababayan. Diyos mio, Marimar. Tignan nyo, si Kenneth Dong, may picture pa na kasama ni Pulong, ni Cesar Montano, si Kenneth Dong. Actually, matagal na po yan, mga kababayan. Kalat na po yan sa social media na magkakaibigan nga daw sila. Kasama nga niya ni Pulong, no, na sa isang hotel yata yun, na humihiga sila sa isang kama na marami sila. Nakadila-dila pa nga sila doon. Tapos may kumain pa yun sila kasama si Baste. Di ba? Ito yun mga kababayan. Ayan si Kenneth Dong, mahaba na ang buhok. Di ba? Dati hindi ganyan yan. Sabi dito, Kenneth Dong na umano'y middleman ng 6.4 billion shabu shipment mula China na puslit sa BOC na aresto na. Ayan, no? Naku, ang haba na ng buhok. Tapos i-search natin dito para makita ninyo, mga kababayan, kung talaga bang kaibigan ba nila or magkakilala ba sila. Kasi ang sakit ng mga DDS, mga kababayan, katulad dun sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Porkit daw kasama si Paulo Tantoco at si First Lady Lisa, sangkot na daw si Lisa doon sa overdose case ng cocaine ni Tantoco. Ngayon, kung ipakita din natin dito, magkasama si Pulong at si Kenneth Dong, so ibig sabihin, sangkot din si Pulong. Diba? Ayan, no, mga kababayan, si Cesar, si Kenneth Dong, si Pulong, at not only that, ha, mga kababayan, marami pa. Ito po yung mukha niya noon. Ang mukha niya noon, mga kababayan, ito po siya. Ngayon, ito na siya, mahaba na yung buhok niya. Ito na yung ano niya. Sa Paranaque po siya na aresto. Naku po, mga kababayan. Tapos hanapin natin dito. Iba, marami pa itong mga picture dito na nagngitian sila, magkasama sila. Mga best friend and friends. Ito, wait lang ha. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, si Peter Lim. Kenneth Dong. Sino yung isa? Si Digong, si Pulong, Peter Lim, si Pulong, si Digong. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi nyo na maano yan. Ay, Diyos mio, Marimar talaga. Halaka, Diyos ko. Ito pa, ayan. Si Basti mismo, si Kenneth Dong, ayan, si Pulong. Yan, mga kasama nila. Kita nyo naman. Kasama ni Tantoco ang wife niya. Sabi ni Pilipino ako. Natural po yun. Kasama ni Paulo Tantoco ang asawa niya. Kasi nga ang asawa niya po ay nagtrabaho po sa Malacanang. So, syempre, pupunta ka ba naman ng Amerika, may event na gagawin. Syempre, sasama ka. Afford naman niya kay bilyonaryo naman sila. Diba? Ayan po sila, mga kababayan. So, anong masasabi niyo po? 'Di ba? So, yun lang. Yun lang, mga kababayan. Susunod, ito na.